na isa siya sa mga inspirasyon ko mula noon. Sana ko rin ng Diyos yung dasal ko. Magkaayos na kami. Giging busy nga itong si Romier sa paghahanap ng katotohanan at dito yung magpapaghalata nga nitong si Trixie at itong si Patricia kung saan maging sa pagkain ay umiiwas na nga ito dahil sa kabisihan niya at biglang ang tatawag itong si Evan upang magbigay ng mga impormasyon na kanyang nakalap mula sa kanyang iimbestiga sa taong nag-iwan nga kay Lilette sa harap ng kanyang bahay. Dito nga ay magagalit itong si Patricia. Sinabi nito na saan siya pupunta, yun na nga lang ang time na makasama niya itong si Romier maging ang kanyang anak. Tapos iiwanan pa niya itong kainan dahil lamang sa bagay na kanyang inaalam. Nalulungkot si Patricia. Sinabi nito na hindi niya akalain na mas mahalaga pa pala ang trabaho na inaatupag niya ngayon kaysa makasama sa pagkainan itong kanyang pamilya na si Trixie at itong si Patricia. Dito naman ay habang nakikinig itong si Trixie ay nagdaramdam na pala ito. At dito ma-stress na naman siya. At wala naman siyang ibang gagawin kundi atupagin na naman ang kanyang pagiging bisyosa. Subalit sinubukan naman ni Romier na pakisamahan niya itong si Trixie. Sinabihan niya ito na kung gusto niya ay siya na ang maghatid papunta sa school. Subalit ang malditang si Trixie, sinabi niya sa kanyang ama na hindi na kailangan sapagkat susunduin naman siya nitong si Hailey. At saka may iba pa siyang mas mahalagang pagtutuunan ng pansin, hindi ba't mas abala naman siya doon kay Lilette. Ang katotohanan, hindi natutuwa si Trixie sa ginagawa ng kanyang amang si Romier. Ayaw niya na bigyang pansin ang kanyang half-sister na itong ang si Lilette. Sapagkat panira lamang ng kanyang pamilya, itong si Lilette hindi na kailanman matatanggap. Kaagaw lamang niya ito sa atensyon ng kanyang ama. Kaya naman inis na inis ang mag-inang si Patricia at itong si Trixie. Kung kailan nga gumaling na nga itong si Romier at akala nila ay magiging masaya na at maging buo na nga ang pamilya. Naisip noon ni Trixie na magbabago na siya. Subalit sa ginagawa nga ni Romier na gusto nitong magkaayos ang kanyang pamilya, maging itong si Lilette ay umaasa siya na balang araw tanggapin nga ng kanyang pamilya itong kanyang bastardang anak. Dahil pakiramdam niya kahit anong gawin niya, kahit maging buo pa ang kanyang pamilya sa una, ay meron pa rin kulang. Sapagkat sa kabilang parte ng kanyang puso ay si Lilette ay naroon. Kung kaya't hindi niya kaya, nakalimutan na lang itong si Lilette at hayaan na lang ito sa ere. Kaya naman ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganoon makabawi man lamang sa lahat ng pagkukulang niya dito kay Lilette. Subalit si Patricia at itong si Trixie ay hindi makakapayag kung kahit gagawa na naman sila ng isang aksyon kung saan ipipigilan nila itong si Romier na makipaglapit at gagawa sila ng paraan upang mahadlangan ang pakikipagmabutihan ni Romier dito nga kay Lilette. Alam na ni Romier na tutulong ang kanyang pamilya sa kanyang mga plano at mga ginagawa. Kung kaya't hindi na siya matatakot pa na ipaglaban pa ang kanyang anak na si Lilette. Ngayon ay sasabihin na niya ang kanyang mga nalalaman dito kay Lilette. Bago pa man ito tuluyang hadlangan ni Patricia at itong si Trixie. Alam na ngayon itong si Lilette. Sinabi ni Lilette noon na sana balang araw ay magkaayos sila ni Attorney Meredith. Dahil si Attorney Meredith ay naging inspirasyon niya kung bakit pinili niyang maging abogado at humahanga din siya sa sobrang galing nito na siyang namanan niya ngayon bilang abogado. At magugulat nga siya sa kanyang matutuklasan dahil sasabihin na nga ni Romier ang katotohanan na si Meredith ang kanyang ina. At si Meredith pala ang nag-abandona at hindi niya sinasadya na abandonahin siya sapagkat kagustuhan nito na maging isang powerful na babae at matupad ang kanyang pangarap na magaling na abogado. At tapos marinig ni Lilette ang katotohanan ay umiiyak siya sa kanyang ama. Hindi niya akalain na pinaglaruan siya ng tadhana ang si Meredith pala na naging kaaway niya ng mga ilang beses ay inapala niya